Habang maayos na tumatakbo ang isang tren sa Indonesia, isang insidente ang biglaang gumulantang sa lahat ng pasahero. Wala mang senyales ng panganib, bigla na lamang may isang bato na mabilis na inibato mula sa labas at diretsong tumama sa bintana ng tren. Sa lakas ng impact, nabasag ang buong window pane at ang mga matutulis na piraso ng salamin ay sabay-sabay na tumilapon papasok sa loob ng cabin. Isa sa pinakamalalang tinamaan ay si Widya Anggraini, 30 taong gulang na nakaupo malapit mismo sa bintanang nabasag. Wala siyang kalaban-laban nang mula sa isang iglap ay sumabog ang salamin at tumusok sa iba't ibang bahagi ng kanyang mukha. Sa isang segundo lang, ang tahimik na biyahe niya ay naging isang nakakatakot at delikadong karanasan. Ayon kay Widya, pakiramdam niya ay para siyang binuhusan ng sandamakmak na bubog. Nang hawakan niya ang buhok niya, ramdam niya ang maliliit na matutulis na fragments. Paghipon niya sa mukha niya, lalo lang siyang kinabahan dahil may mga tumutusok at dumudugo na parte ng balat. Pati ang loob ng damit niya, mula leg hanggang balikat, may nakapasok na piraso ng basag na salamin. Para bang sumabog ang isang bombang gawa sa bubog sa harapan niya. Habang gulat pa ang lahat, mabilis na kumilos ang mga train crew. Agad nilang nilapitan si Widya at nakita nila na may mga sugat sa noo, sa pisngi, sa ilalim ng mata at maging sa bandang panga. Dahil sa bigat ng sitwasyon, minabuti ng crew na ilipat siya sa pinakaligtas na bahagi ng tren, sa likuran kung saan mas kaunti ang tao at mas kayang magbigay ng assistance. Doon, isa-isa nilang tinanggal ang mga bubog na nakabaon sa balat niya. Dahan-dahan, sobrang maingat dahil kahit kaunting galaw ay pwedeng magdulot ng mas malaking sugat. Habang tinatanggal nila, may ilang bubog na napakaliit kaya halos hindi makita, pero ramdam na ramdam ni Widya ang sakit habang hinuhugot ang bawat piraso. Ang mas nakakapangamba pa, may isang maliit ngunit matalim na shard na tumama mismo sa kanyang mata. Kinailangan itong alisin ng sobrang ingat dahil isang maling galaw lang, pwede siyang magkaroon ng permanenteng pinsala. Mabuti na lang at mabilis umaksyon ng crew at nagawa nilang maalis ang shard ng ligtas. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ramdam ni Widya ang takot, sakit at pagkabigla. Hindi niya sukat akalain na sa isang karaniwang biyahe, pwede palang mangyari ang ganitong klaseng insidente. Ang iba pang pasahero ay halata ring natakot dahil kung medyo mas malakas pa ang pagkakabato, posibleng mas malala pa ang nangyari. Ang insidente ay naging malaking usapan online dahil nagsisilbi itong babala sa halagahan ng seguridad sa mga pampublikong transportasyon. Isang simpleng bato lang ang naging dahilan para malagay sa panganib ang buhay ng isang inosenteng pasahero.